nagsimula ang ikalawang Pilipinas debate sa Cebu kahapon, naging mainit na ang diskusyon tungkol sa panuntunan kaugnay ng pagdadala ng notes ng mga kandidato. Nagkaroon po ng miscommunication at kinailangang plantsahin ng hindi pagkakaunawaan na nagresulta sa pagkakaantala ng pagsisimula ng debate. Balikan po natin ang mga eksena sa pag-aaksyon ni Maricel Halili. Alas 5 dapat ng hapon ang simula ng Pilipinas 2016 presidential debate sa UP Cebu. Pero tanging sina Senador Grace Poe at Davao Mayor Rodrigo Duterte lang ang lumabas sa entablado. Hindi rin nagtagal at sumunod na si Mar Rojas, pero hindi si Vice President Jejo Marbinay. Bakit mo naman inaway? Bakit mo naman inaway? Wala akong inaaway. Hindi ba magkasama kayo sa isang kwarto? Ano nangyari? Wala. Sinabihan ako, gustong palitan ng rules, pero kaya nagantay lang kami nasabihan kung tuloy o hindi. Ang paghihintay, idinaan sa biruan ng mga kandidato. Bakit naman nila ayaw tayong magsama sa isang kwarto? Pwede naman. Nagtataka din ako eh. Ikaw ata nagsabi, huwag mong ipapasukin si Duterte dyan. Nauna ka sa akin dito. Yung convoy mo, sinusundan ko. Pero Ako maski na sino makasama ko sa kwarto, basta matino. ako na yun. Si Rojas, biglang humirit. Walang nakasulat walang kodigo. Ano bang materials gusto niya dalhin? Sa tagal ng pagkaantala, nagtatanong na ang mga kandidato kung tuloy pa rin ba ang 3 oras na debate. 3 hours. Masama pa naman ang tiyan ko. Naghamunan pa ng pagkanta. Hindi, Grace, magkanta na lang tayo. Gusto ba? Sige, duet. Ikaw. Anong kanta? At nang hindi pa rin lumabas sa entablado si VP Binay, Pwede man lang mag-toilet break habang nag-aantay? Sige, okay. Excuse me. Sir kayo, toilet break? Pangatlong ihi mo na yan, Mar. Pagka gano'n, na-nervyos ba niyan? mag-aalas 6 na ng gabi nang lumabas ang hepe ng News 5 na si Lucy Cruz Valdez, kasunod ang grupo ni VP Binay. Dito na nabigyang linaw kung bakit naantala ang debate. Gusto kasi ng pangalawang Pangulo na magdala ng mga dokumento sa podium. Ipinagpaalam daw ito ng kampo ni VP Binay ilang araw bago ang debate. Pumayag ang News 5 pero napag-alamang labag pala ito sa panuntunan ng Commission on Elections. And I would like to issue an apology on behalf of TV5. There has been serious miscommunication, the miscommunication being that the COMELEC rules had initially stated at the outset that there should be no notes or documents to be brought by the candidates during the debate. And so this was a standing rule that was not communicated to me. Para maresolba ang issue, tinanong ang posisyon ng ibang kandidato. Bago pa man ang aktual na debate, naging mainit na ang diskusyon. Alam mo, hindi ito yung kodigo o hindi. Ang issue dito, are we a rules-based society or not? May patakaran ba tayo o hindi? Ayun lang yun eh. Di ba? Excuse me, Excuse me. I have the mic, sir. Excuse me. Kaya para sa akin, sundin lang natin kung ano ang patakaran ng COMELEC, ng proseso nitong mga debate na ito. This is a joint venture. Kaya ho ito, makakadesisyon ho pareho. Hindi ho ang COMELEC lang ang magmamando. At gusto ko lang malaman, ano ba ho ang diferensya? Sila ho naghanda ng walang notes. Ako, dahil sa hindi naniniwala naman kami na pwede. Biyernes pa ho ako nandito. May dala ho ako mga dokumento na gusto kong ipakita. Magiging mas maganda ang pagpapaliwanag ko kung meron akong dokumento. Ano ba ho ang diferensya? Ito ho ang... Secretary. Ito, yan ang sinasabi ko eh. Naman supposed to be kayo, hindi ho kayo magpapakita ng partiality.
Ang kinikilos ni Vice President ay magpapakilala sa kanyang uri ng pagkilala ng isang debate. So ganito rin siguro ang pagkilala rin niya ng ibang mga pagkakataong pamumuno sa ating bansa. Ang importante, tayo kung sino man ay tumaligsa sa anumang naging kasunduan natin. Payagan natin siya sapagkat kailangan malaman ng ating mga kababayan ang kanyang mga posisyon. Basta tayo, ako para sa akin, basta kami ginawa namin ang nararapat, bigyan siya ng pagkakataon na maexplika at ang taong bayan na ang huhusga. Sir, wag mo na lang gamitin yan. Diretso na tayo. Okay lang. I mean, if you alam read my memory, then alam mo, you can Tigong, have a press con after this and show the documents that were presented here. Naghanda ako dito na may babasahin ako. Bakit ako hindi pwede magbasa? Sa huli, nanaig ang panuntunan ng COMELEC. The rules are clear. From the beginning, the rule was you can have notes if you are at backstage. You can even consult with your advisors during breaks. But you cannot bring notes to the podium. Dito natapos ang diskusyon kaugnay ng pagdadala ng notes at nagsimula ang umaatikabong debate ng mga nag-aambisyong maging Pangulo ng bansa. Umaaksyon. Maricel Halili, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.